Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayo? Ako po to si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong weekly reading para po sa June 1 hanggang 7. Alamin po natin yan, but first, ihanda mo na mga Aris ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Mamaya po, sa dulo ng ating reading, sasagutin po natin yan by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, help me ibigay kay Aris ang kanilang mga mensahe. Inhale and exhale your cards for the week. Wow, nice, nice, nice. Napakaganda. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po ha sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, lahat po ng mga nagko-comment, thank you rin po. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga new subscribers din natin. Hello po, welcome po sa ating channel. Thank you po for all of your support, love, and care. Kaya continue po kayo on liking, sharing, commenting, and not skipping the ads. Salamat po. So, in the back of your reading, meron kang the Six of Cups. Okay, nakita ko dito, may malaking pagbabago. I don't know why, ramdam ko dito na akala mo sira, akala mo talo, akala mo peke, akala mo mali, pero biglang boom, may magandang plot twist, parang ganyan eh. May biglang nangyaring maganda out of something na talagang akala mo wala na to, ending na to, parang ganyan. Pero nakita ko talaga dito, you will be surprised with the outcome. Talagang plot twist siya. So congratulations. Do not give up now ha, habang nag-uusap tayo tungkol sa isang bagay. Ang sabi, asahan mo daw yung biglang pagganda nung kwento o biglang pag-shift nung energy. Kaya ikaw parang panatag ka na secured ka na, and you're gonna be very happy. Itong linggo daw na ito, Aris, very nostalgic din para sa'yo. Either maaalala mo yung past na nangyari sa'yo before, hindi para maging bitter ha, pero parang sobrang saya alalahanin. Example, this week makakasalubong mo sa palengke yung dati mong kaklase. Tapos kwentuhan kayo, catching up, ganyan. Tapos na-reminisce mo yung nakaraan ninyo, yung masaya lang, simple lang, yung walang problema, walang issue, ganyan. O kaya naalala mo yung dati mong school, or dati nyong bahay nung bata pa kayo, no? So maraming reminiscing moment dito na magpapanumbalik nung saya and appreciation sa life mo before and life mo now. Congratulations. In your core energy, meron kang the Justice card. Justicia, Justicia, Justicia. This is all about you balancing your life this week. Ramdam ko dito na bago ka kumilos sa isang bagay, tinitimbang mo muna. Parang, kaya ko bang gawin yon? Dapat ko bang pautangin siya? Dapat ko bang sundin yung sinabi niya? Marami kang pagtimbang ngayon. Hindi ka agad basta-basta nagtitiwala or nangangako or nagsasabi ng oo sa isang tao without thinking it the right way. Ramdam ko dito na pinapayuhan ka na kalkalin mo muna yung totoo. Usisain mo muna yung truth bago tayo kumilos, magsalita, gumalaw, or umaksyon. It's all about you finding the right way, in the lawful way, no? Kung meron ka mang mga legalidad, mga proseso, mga dokumento, mga papeles, kailangan ng makapasa sa gantong interview o training or kontrata, sabi dito, gagawin mo ang lahat this week para maging tama lahat ng hakbang mo at makuha mo siya. Okay? Si Justice, the Fool card. Napakaganda nito. Talagang sinasabi ng yung spirit guides, sa'yo ibibigay. Very fitting. Parang itong bagong simulang ito na gagawin mo, parang deserve na deserve mo siyang makuha eh. Akala mo talo ka na, akala mo wala na yun, biglang boom, may plot twist, sa'yo pinagkaloob, kaya masisimulan mo na yung isang bagay na akala mo wala ka nang magagawa noon. Pero may hustisya eh. Gumante yung kapalaran, sabi niya, hindi, para kay Aris yan.
no? Talagang na-harvest mo yung good karma, good result, at ikaw ang makakalarga. Congratulations, okay? So, mga Aries, ano ba yung mga bagay na gusto mo nang simulan ngayon na sabi mo, God, sana po tumugma yung mga papeles ko, tumugma yung training, tumugma yung approval. Ano tong bagong simula na gusto mong mangyari this time? Comment down below, i-manifest natin, be specific, it will happen to you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, pagtuunan mo daw ng pansin ngayon yung plano mo. May plano ka eh. May gagawin kang ganito, may gagawin kang ganyan. Pero sabi dito, huy, tignang mabuti yung plano. Medyo meron ka pang mga detalye na hindi nakikita ng malinaw or meron ka daw nalagpasan. Sabi dito, balik tayo, double check natin. Balik-balik tayo sa ating mga pinaplano para makita mo kung doable ba, reachable ba, at practical ba. Baka mamaya masyadong superficial or hindi practical yan. Kailangan tignan mo nang sa ganon kapag humakbang ka na, ay tama yung latag niya at wala kang paandap-andap or hindi ka nababalik sa simula. Parang ganyan. Okay? Clarify natin. The Page of Swords. Yes, may mga impormasyon ka talaga ngayon, Aries, na kailangang malaman. Narinig ko, bago ka humakbang tungkol sa isang plano, you need to confirm something. Parang ganun eh. Example, balak mo nang pumunta sa Maynila dahil nandoon yung work. Pero parang kailangan mo daw munang klaruhin lahat-lahat. Halimbawa, yung bahay mo doon, yung tutulugan doon, yung meals, pagkain araw-araw, yung sweldo, kailangan klaro, ganyan. So, narinig ko dito, kalkalin mo muna lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Hindi pwedeng bibira lang tayo ngayon na parang, okay na yan, kaya ko na to. Sa super excited ka, sobrang excitement mo, sobrang sabik mo na magawa ng isang bagay, baka makalimutan mong i-check mo na lahat-lahat eh. So, para hindi magkaroon ng aberya at problema o komplikasyon, you need to find the real information. Narinig ko, legit ba yan? Totoo ba yan? Planchado na ba? Alam ba nila yung gagawin? Parang ganon. So, make sure that everything you're doing now ay talaga namang plakadong-plakado. Okay? So, mga mahal kong Aries, ano pong ginagawa ninyo while watching this video? Ikaw ba ay naglalaba, nagluluto, naliligo, or ready nang matulog, or nasa trabaho ngayon? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, Aries, this week, matutong pagtuunan ng pansin yung mga pagbalanse sa kapirahan. Nakita ko dito na panahon na para mag-budget ka ng matindi, no? Yung mga dating ginagastosan, parang kailangan na i-evaluate kung kagastos-gastos pa ba. Narinig ko dito na meron kang mga old habits when it comes to work, money, or project na medyo dapat mo nang i-update. Dapat mo nang baguhin. Nang sa ganon, makaswak daw siya sa iyong budgeting. Okay? Panahon to para maghanap ng kakaibang diskarte para lahat ng needs mo ay ma-provide mo nang hindi mo sinasakripisyo yung sarili mo masyado. No? Nasa tamang budgeting lang daw yan. Nasa tamang pagtitimbang. Okay? Four of Pentacles. The Queen of Swords. Yes, panahon na talaga for you to decide. Tumayo, manindigan. Halimbawa, sa pamilya ninyo, every month, kada sweldo mo, bili ng gadget, gamit, laruan ng mga anak, or luho, halimbawa lang. Example lang, para magets mo yung ibig kong sabihin. Tapos sa-realize mo, ay, yung pamalengke ko kulang na, lagi na lang every month, sa taas ng bilihin, parang naisip mo, panahon na para putulin yung lakwatsa, yung bisyo, o kaya yung luho ng mga bata. So parang you will stand up. Kakausapin mo sila, sabihin mo, oy mga anak, hindi na tayo masyadong lalabas tuwing weekend or hindi na bibili ng mga gantong bagay o mga gantong pa-order na pagkain, di ba? Magtitipid tayo ngayon kasi kailangan sumuwak sa budget ko yung ating pangbuwanang kita, parang ganyan. So, maninindigan ka sa isang desisyon to make sure that everything is balanced.
Ang kailangan dito, kausapin mo sila. And then, maging firm ka. Hindi ikaw yung tipong bibigay kapag nagdahilan sila sa'yo. Kailangan firm ka sa iyong desisyon para mangyari yung gusto mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. Sabi dito ng yung spirit guides, daanan mo yung proseso. No shortcut, no rushing, at walang pagmamadali. Okay? Alam mo, you will realize this time na kung ano yung dapat kong gawin, it will take me to undergo this process. Halimbawa, balak mong mag-abroad at talaga namang ready ka ng tulayan. Yung bagay na ito, bago sa'yo, hindi ka sure, pero sabi mo panahon na. Nakalkal mo na lahat ng mga proseso, dokumento, kung ano yung legit na mga agency, ganyan-ganyan. Pero ngayon, kailangan mo ihanda ang iyong sarili. Hindi to instant, hindi to madali, hindi to mabilis, hindi ito parang agad-agad, no? Kaya importante meron kang pasensya sa lahat ng bagay. Pasensya pumila, pasensya sa pag-training. Kung kinakailangan dyan, mag-aral ka pa ng ibang language, di ba? So, panahon to para pamayanihin yung patience sa iyong sarili na gagawin ko to kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit parang hindi ko ata kaya, pero gagawin ko. And pagtsatsagaan ko siya. Nang sa ganon, matulay ko siya hanggang sa maipanalo ko yung bagay na ito. Mahirap lang talaga sa simula, pero sinasabi ko nga, things will shift. Akala mo mahirap, pero pagtagal, kayang-kaya pala. Okay? Temperance card, the Nine of Cups. Alam mo na, Aries, kapag lumalabas si Nine of Cups in all of my readings, this is your sign to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na, darating siya para sa'yo. Ngayon, with a Nine of Cups clarifying our Temperance card, pinapayuhan ka na pagtiyagaan mo talaga itong goal na gusto mong makuha ngayon. Hindi pwedeng atat, hindi pwedeng gusto agad nandyan na. No? This requires hard work, patience, dedication, and really going into the system. Talagang pipila ka, gagawin mo everyday, kung ano yung nakasanayan, kung ano yung dapat ibigay, kung ano yung dapat i-provide, ginagawa mo, maabot lang siya. It is all about you aligning yourself to your wish. Okay? Sinasabi rin dito na divine timing ito. Ibibigay din to sa oras talaga na para sa'yo na. Kaya manalig ka doon, huwag mataranta, huwag mainip. Okay? In the area of your near future, meron kang the Seven of Cups. Si Seven of Cups dito, it's all about you. Parang liliwanag na yung isip mo eh. Antabayanan mo 7 days, 7 weeks, or 7 months after watching this video, you will have the clarity kung saan mo balak dalihin o kung saan mo balak patunguhin yung buhay mo or yung plano mo. Kung dati malabo, kung dati parang hindi ka sure, ngayon lilinaw na siya. At meron ka ng specific doors na pupuntahan mo at sasabihin mong, ito yung paraan ko. Ito yung lusot ko. Ito yung destinasyon ko. Ito yung gagawin ko na. So, kung ngayon napakalabo pero asahan mo ngayong plot twist talaga namang makakalagpas ka doon sa kalabuan or confusion na ito. And you will have the right way para maiabante yung mga bagay-bagay. Seven of Cups, the Eight of Swords. Okay? Here, sa pagliwanag, lalaya ka na sa mga self-limiting thoughts mo. Iniisip mo lagi, ay hindi ko ata kaya. Baka ito na lang, ay naku hindi ko rin ata kaya yan, parang hirap-hirap. Dati puro puro nega muna bago kumilos. Pero ramdam na ramdam ko in the near future, you will find the right solution or the right way para makawala ka na doon sa isang bagay o sa isang sitwasyon na feeling mo nakatali ka. Feeling mo wala kang magawa. Feeling mo wala kang solusyon na mahanap. Pero actually merong lalabas. So, the confusion will end and you will know the right thing para solusyonan yan. Congratulations. In your challenge, meron kang the Ace of Wands. Sabi dito, kulang ka sa confidence at parang ayaw mo mag-try ng mga bagong bagay. Sabi ko nga, baka this week, mag-reminisce ka sa past. Masyado kang mawili sa mga naging magandang bagay noon. Pero dahil doon, medyo takot kang sumubok ngayon. Parang sabi mo, ay, baka hindi gumana.
Kasi noon gumana yun yung ginagawa ko dati pero parang ngayon nakakatakot itry, nakakatakot subukan. So payo sa'yo no yung spirit guides, be brave to charge forward, to take a risk, take a gamble in your life. Armasan mo lang ang sarili mo ng mga impormasyon, okay ka. Feeling ko nag-uugat yung takot mo sa mga kawalan ng impormasyon or kawalan ng mapanghahawakan. Kaya takot kang mag-try, takot kang sumubok, takot kang umandar. Ano? Pero sabi dito, sayang tong opportunity eh. Para may kumakatok sa'yo na bagong paraan, bagong idea, bagong trabaho, or bagong endeavor. Pero baka katakutan mo siya. Sa panahon to be brave, to be confident, at harapin mo. No? This new thing is something na maaring magpa-excite sa'yo or magpaganda ng takbo ng buhay mo. Six of Cups. You have 6-6 here telling you of reflection, Aries. Mag-reflect ka daw sa dati mo, sa nakaraan mo, para makita mo kung ano yung mga pagbabago na pwede mong i-apply ngayon. Kung ano man tong new idea na ito, kailangan nakaangkla siya sa nakaraan. Para makita mo kung, ay, parang gagana siya this time. Ay, subok ko na yung dati, try ko naman tong bago ngayon. Parang ganon, okay? So kumbaga, wag mong isara ang sarili mo sa mga potensyal na pwede mong gawin this time. In your fortune, protected by angels. Wow, you are cherished by the angels. Naku, pasalamatan mo ang iyong angel guide ngayon dahil pinoprotektahan ka niya sa lahat ng desisyon at gagawin mo this time. You are blessed, you are protected, you are divinely blessed this time. Congratulations. In your fortune, meron kang the Page of Swords. Asahan mo daw, Aries, ngayon yung pagdating ng isang magandang balita. Maaring text, email, chat, or tawag, or isang kompirmasyon tungkol sa isang bagay na hinihintay mo. Akala mo olats na, biglang boom, darating siya. So be ready, stay prepared, dahil darating dito yung hinihintay na balita at wala kang choice, kundi tumayo, gumalaw, at i-grab siya. Okay? Page of Swords, the Devil card. Okay? Ngayon, sabi ng yung spirit guides, magagawa mo ng labanan or tumayo in your pursuit of happiness sa kabila ng mga takot, inhibitions, or mga toxic people sa life mo. I don't know why. Parang this week, makikipaghiwalay ka na sa isang toxic partner. Or bibitawan mo na yung mga toxic friend. Or handa mo nang komprontahin yung isang taong nagpapahirap sa'yo na parang halimbawa, katrabaho mo, pinapahirapan ka niya sa work, and this time around, you will tell that person, huy, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kunin mo yung mga gamit mo. Ikaw ang gumawa niyan. I will not tolerate what you're doing to me. Parang ganyan. You are setting boundaries. You are saying no to these people at meron kang paninindigan to cut them off in your life. Parang enough is enough. I am braver now. I will do it on my own at hindi ko na kailangan dumepende pa sa taong ito na rason din naman ng aking paghihirap or aking stress. No? Ngayon, many Aries dyan, para sa ibang Aries, matapang ka na ngayon na lumaban at hindi ka napapakadena sa mga tao or mali mong iniisip. Ramdam ko dito na unstoppable ka na. You will fight, you will go on, you will begin without a doubt or without fear. Okay? Yan ang maswerteng energy para sa'yo this week. In your divine messages, meron kang adjustments are required. Kailangan daw ngayon mag-adjust ka, magtiis, magtiyaga, magpasensya, nang sa ganon makatuloy ka dire-diretso sa goal mo. Hindi pwedeng matigas ang ulo, hindi pwedeng mataas ang pride. Kung kailangan mamamaluktot ka. Kung kailangan magtipid, magtitipid ka para maabot yung goal mo. Okay? In your divine messages, you have the Page of Cups. Sabi dito, Aries, you really need to devote your life, your heart, your expertise, and also your dedication para magawa yung gusto mo. Malapit mo nang makuha yung gusto mo. Pero dapat ikaw mismo, naniniwala ka na darating siya sa akin. Marami kasing tao sa mundo, hindi lang ikaw, Aries, yung para bagang naghahangad ng pangarap, naghahangad ng gusto. Pero at the back of their head, iniisip nila, ay baka imposible,
ay baka hindi ko makuha. So, wag mong isipin yung kanigahan sa gusto mong maganap. Kung talagang balak mo magkaroon ng kotse, sabihin mo, makukuha ko yan. Kung balak mo makapunta abroad, sabihin mo, magagawa ko yan. Wag mong harangan, kahit in your subconscious, yung gusto mong matupad. Okay? Page of Cups, the Hierophant. Yes, this time around, sabi dito ng yung spirit guides, palawakin mo ang isip mo. Palawakin mo ang kaalaman mo nang sa ganun talagang makalapit ka sa goal mo. If you need a mentor or taong tutulong sa iyo, gagabay sa iyo, kunin mo yung kanyang amor, kunin mo yung kanyang oras, ganyan. And pag-usapan ninyo, humingi ka ng tulong para gabayan ka niya sa gagawin mo this time. Okay? It requires your commitment para maganap yung gusto talaga. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have younger woman, babae daw po na medyo baget sa'yo. Baka anak mo, apo mo, or kapitbahay, or katrabaho na medyo bata-batang babae. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have handshake, a meeting with a stranger could be important. Meron daw po kayo may kilalang bagong tao ngayon, maaring new boss or new client, or this person will be the susi para magawa mo yung gagawin mo this time. You have fly a period of ill health and depression. Sabi dito, alisin sa buhay yung mga rason ng stress, anxiety, matuto kang pahalagahan yung buhay mo. Drink a lot of water, vitamins, rest if you may, no? Kailangan pangalagaan ng katawan pati mental health. You also have family wishes come true. Wow, congrats. Meron po kayong pampamilyang wish na matutupad this time. Congratulations. Ang outcome ni Aries for June 1 to 7, the Death card. Transformation ito. Talagang babaguhin mo na yung mga bagay na kabago-bago at handa kang suungin yung mga improvement or clarification sa buhay mo nang dahil sa mga pag-reflect sa life. Parang na-realize mo, ay baguhin ko na to, ay tanggalin ko na to, ay tigilan ko na yan. Parang ganyan. So, kung ano man yung mga titigilan mo, tatapusin mo, or papabayaan mo na, ito yung start ng pagdating ng mga bagong bagay. No? So, wag kang matakot na bitawan yung mga kabitaw-bitaw na because that is your sign na meron ng paparating. Okay? Death card, you have the Justice card. Yes, justice is all about you knowing the right thing to do. Hindi ka na nag-aagam-agam, hindi ka na nagadalawang isip, alam mo na kung ano yung dapat tigilan, kung ano yung dapat tapusin. And this is divinely orchestrated path para sa'yo. Sabi ni God, kailangan nang tapusin yan, kailangan nang tigilan yan kasi paparating na yung mga bagong bulto ng blessing para sa'yo. So gawin mo yung tama, gawin mo yung kinakailangan nang sa ganon makadiretso ka na patungo sa goal mo. Okay? So Aries, tara na sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Pikit ka na. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Queen of Pentacles, the Six of Swords, and the Two of Cups. At the bottom, meron kang the Four of Cups. Okay? Dismayado ka na kakahintay tungkol sa isang development sa question mo. Sabi dito ng yung spirit guides, tanggal lumbay ito. Huwag ka nang malumbay, may darating na isang bagong bagay, makakaabante ka na. No? Panahon din to para makipag-usap daw. I don't know why. Parang maririnig mo daw this time yung yes, yung matamis na sagot, yung confirmation na pabor sa yung outcome. Kaya hindi ka na malungkot kasi meron nang nangyayari. No? So sit back, relax, and have fun dahil kitang-kita ko dito, makukubra mo yung magandang bunga sa pag-uusap na ito at makakalarga ka na. You are now going to the path of abundance, path of prosperity, at masayang-masaya ka sa outcome na ito. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo at sa kabila ng mga problema at issue, may darating na bagong pag-asa for you. At ito talaga yung bagay na magpapaabante sa'yo. Kaya kung may ino-offer, kung merong bagong pagkakataon, kausapin mo, no? Makipag-usap ka para makita mo kung ano yung gandang dulot nito na magpapanatag sa'yo at magpapaabante sa'yo moving forward. The answer to these cards is yes. Yes na yes, may darating, makakaabante na, okay na, buo na, at
mauupo ka na lang dyan at very, very masaya ka sa mga kaganapan. Okay? So Aries, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 1 to 7 reading. 10 kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.